Grabe mga kalinggit, ang sarap ng ganitong luto sa gulay tapos nagmamantika pa yung sabaw at nanunuot yung lasa, yo naman. Pagka-out ko nga ho pala mga kalinggit galing sa trabaho, bago nga ho pala ako umuwi ng boarding house, nagbili na nga ho pala ako ng lulutuin kong ulam. Ang naisip ko na nga lang ho palang bilhin gulay, ay nga ho palang gulay na pampakbet. Nung isang araw ko pa nga ho pala mga kalinggit gusto magluto ho na rin, kaso nga lang ho, kapag alas 6 na wala na ako nabibiling ganitong gulay. Kapag alas 2 lang ho meron, paghapon na nga ho pala ay wala na at ubos na. Bali, 2 balot nga ho pala yung binili kong gulay. Ang isang balot nga ho pala noon ay nasa halagang 25 pesos. Tapos nagbili din nga ho pala ko dyan ng karning baboy. 69 pesos nga ho pala yung bili ko dun sa karning baboy at pansahog lang naman ho din sa ating gulay. Dahil nakahanda na nga ho pala yung ating lulutuin, nagsalang na nga ho pala ko dyan ng kawali. Tapos ang una ko nga ho pala lulutuin dyan na rin nga ho palang karning baboy. Naglagay nga ho pala ko dyan ng kaunting asin, tapos kapag wala na hong tubig-tubig, maglalagay na nga ho pala tayo dyan ng kaunting mantika. Tapos haluin lang ho natin ng mabuti hanggang sa maging brown. Kapag nga ho pala okay na, ilalagay muna ho natin din sa gilid at magigisa naman ho tayo ng bawang at sibuyas. Haluin lang ho natin ng mabuti hanggang sa maging brown. Kapag nga ho pala okay na, ilalagay na ho natin ang gulay. Ang una ko nga ho pala lulutuin dyan na rin nga ho pala sitaw at medyo matagal-tagal nga ho pala ring maluto. Tapos igigisa-gisa lang ho natin na ring gulay at maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa ng patis, kaunting asin, umami at paminta. Tapos haluin lang ho natin ng mabuti para ho yung lasa ay magsama-sama. Kapag medyo laya na nga ho pala rin sitaw, ilalagay na ho natin yung iba pang mga gulay, tapos haluin lang ho natin ng mabuti para ho pantay yung pagkakaluto. Atin mo na nga ho palang tatakluban para ho mabilis maluto yung gulay at makalipas nga ho palang ilang minuto, medyo malambot na nga ho pala yung ating gulay. Maglalagay naman ho tayo dyan ng gata. Ang ginamit ko nga ho palang gata diyan, ari nga ho palang kokomama para hindi na tayo magpipiga-piga pa. Bukod pa ron mga kalinggit, mas nakakatipid nga ho pala ako sa kokomama kaysa nga ho pala sa niyog. Ang isang buong niyog nga ho pala dito ay nasa 50 pesos. Ari naman hong kokomama ay medyo mura naman, tapos madali pang gamitin. Para mas sumara pa yung ating nilulutong gulay, naglagay nga pala ko dyan ng 4 cubes para lasang-lasa yung karning baboy. Nag-add din nga ho pala ko dyan ng siling mahalang para may kaunting anghang. Tapos luto na nga ho pala rin ating gulay, naglagay nga pala ko dyan ng kaunting suka para naman ho hindi agad masira yung ating gulay. At makalipas nga ho pala ilang minuto, aray na nga ho, luto na yung ating ginataang gulay at pwede na nga ho pala tayong kumain. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit, at na nga ho pala nga hanguin din sa kawali. At habang hinahango ko nga ho pala rin mga kalinggit, talaga namang amoy palang hoy, nakakagutom na. Ganito nga ho pala mga kalinggit ang gusto kong luto sa gulay, yung lutong-luto nga ho pala yung gulay, tapos nagmamantika nga ho pala yung sabaw para ho yung lasa ay nanunuot ho sa ating gulay. Kung gusto naman ho nyo mga kalinggit na medyo half cook yung luto sa gulay, ay pwede naman ho, at depende rin naman ho sa inyong pagluluto at may kanya-kanya naman ho tayong style sa pagluluto, yo naman. Kain tayo mga kalinggit, at na nga ho palang titikman na rin aking niluto. First bite nga ho pala, abay, pagkasarap po ng aking niluto. Tapos yung lasa nga ho pala ay talagang talab na talab dun sa ating gulay. Talaga namang mapaparami ho kayo ng kain pag ganito yung ulam natin, yo naman. Ay paano mga kalinggit, hanggang dito muna ulit yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panonood. Kung di pa ho kayo nakakapag-follow, mag-follow at mag-share na rin ho kayo. Bukas ho uli. Bye-bye!